Ito naman si Harry Roqueta, nakabili ng 300 hectares na lupa doon sa Mariveles, Bataan, ay ibinenta sa Pogo sa halaga na 9 billion pesos. Balitang Pinas. Ito nga ang pasabog na balita ng controversial na vlogger na si Dr. Toto Kausing na di umano'y kumita si dating presidential spokesperson Harry Roque ng 9 billion peso sa lupang ibinenta sa Mariveles, Bataan upang pagtatayuan ng Pogo. Ayon pa kay Kausing, nasa 300 hektarya di umano ang mga naturang lupain at binili lamang ito ni Roque ng 200 pesos bawat square meter noon. Subalit, hindi anya natuloy ang pagpapatayo ng mga Pogo Hub sa Mariveles, Bataan dahil naabutan na nang nagpalit na ng bagong administrasyon. Nauna nang nadawi si Harry Roque sa Pogo sa Porac, Pampanga matapos makita ang kanyang pirma sa mga dokumento na nakuha ng mga otoridad nang ito'y sinalakay nila. Tanong pa ng mga netizens, ano ang kaugnayan ni Roque sa Pogo sa Pampanga at protector kaya ito katulad na lamang ni Senador Lito Lapid at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na tumatanggap di umano ng milyon-milyon mula sa mga Chinese nationals. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, itong idol ko dati lumabas na ang mga baho, sayang naman ang talino, nasayang dahil sa pera. Ang dati niyang kagrupo nilait-lait samantalang dati niyang pinagtatanggol. I'm so disappointed. Ay nako, daming kurap at taksil sa bayan. Wala kasing nakukulong na malaking isda. Kaya nilang paikutin ng taong bayan. Kawawa ang ating bansa. Salamat Toto sa pagbulgar ng korupsyon ng mga nasa gobyerno. Malakas ang ebidensya. Sabi ni Juan Luna, buti pa lumaban kaysa dayuhan ang masunod sa sariling bansa. Andyan ka ba? Ang bahay mo ba sa Barcelona? Sa Pasig de Gracia? Napasyalan mo ba? Yung bahay pala na doon, pang-exclusive. It's an exclusive subdivision. So anyway, ang ating topic ngayon is medyo na-alarma lang ako kasi meron na namang bagong mensahe sa atin na talagang sabi niya, memingat ka po kasi delikado, nasa hit list ka. So nasa hit list po daw ako ng grupo nila ni Bong Pinida, grupo nila ni Bong Pinida, grupo ni Lito Lapid at grupo ni kasama daw si GMA. Well, wala tayong magagawa kung talagang magagalit. Talagang magagalit kayo. But the problem is will that strike fear in my heart? Walang mangyari sa bansa natin. Kung hindi ako magsasalita, sino magsasalita para sa bayan kung wala ako? So, ibig sabihin, nalagay lamang po sa sitwasyon na walang ibang magsasalita kundi ako lamang. So, ito ngayon, ipapakita ko sa iyo, masyado lang siyang concern sa akin. Kasi ito, ipapakita ko sa inyo yung pinadala sa akin na mensahe. Sabi niya, mimingat kayo. So, ngayon, kung mimingat kayo, ibig sabihin Kapampangan nung nagsalita, nagbigay ng tip sa akin. So, ito po yung kanyang senior. Ang mangyari pa nga, Toto Calvo, sunod ka kay Percy Lapid. Yun pang pagkasabi. O, tingnan nyo, si Toto Calvo. Ayan, si Toto Calvo. Basahin natin ang sinulat niya. O, Totong Calvo, response. Pero hindi pa yan, ha? Unahin ko muna yung isa, yung pinakaunang message niya. Ito yung unang message niya. Dali lang ha. Yan. So, pakita ko ha. Sabi niya, mag-ingat ka Toto Calvo according to my source. You're next in line to be Percy Lapid version 2. Dobling ingat, Kausing. Ayon sa aking source, lumalabas na walang iba kundi si Andrea Didi Domingo na dating congresswoman ng Pampanga na siyang hepe ng PAGCOR sa panahon ni Presidente Rodrigo Duterte at siya mismo ang nagbigay ng lisensya sa lahat ng Pogo sa panahon niya. So, ibig sabihin, siya ay nakikialam sa ngayon.
Kung ikaw ay hepe ng isang ahensya na nagbibigay ng lisensya para sa mga negosyo, ang ibig sabihin po nyon ay wala ka dapat conflict of interest. Ito naman si Harry Roqueta, isisiwalat ko sunod, abangan nyo. Ito naman si Harry Roqueta, nakabili ng sabi 300 hectares na lupa doon sa Mariveles, Bataan, sa halaga na 200 pesos per square meters. At ang lupang yan na 200 pesos per square meter sa Mariveles ay ibinenta sa Pogo sa halaga na 9 billion pesos. Kaya nga lang, naabutan na ng termino na pag napapaalis na si Digong Duterte ay hindi natuloy na itayo yung Pogo doon sa Mariveles, Bataan. Pero isa ang klase, isa ang katotohanan dito. Mr. Harry Roque, pagpaliwanag mo ito lang, pauna lang ito kasi magsisiwalat naman ako talaga yung kung ano talaga ang ginawa mo rito sa Pogo na ito. Okay? So, ang malas mo lang, inaway mo si Bongbong Marcos, di pati yung asawa mo ay tinanggal sa trabaho. Dapat siya ng asawa mo ay hindi maalis. So, well, ito lamang muna ang sasabihin ko sa ngayon, no? Total, sa susunod na natin isiwalat yung iba. Okay? So, magbabati na ako ngayon. So, Gia tahimik. Umpisa tayo sa taas. Okay? Ang una, sabi niyo, On the Road Channel TV Auto. Shout out, Senador Toto. Okay, Gia. Rodolfo San Jose, good PM Engineer Toto Casing for Senator. Sebastian Sartin Gonzaga, magandang hapon po Senator Toto Casing, mabuhay kayo. Tapos Teresa Balagtas, good PM po Sir Kausing. Tapos si On the Road Channel TV ulit. Tapos nagdadasal, ipagdasal niyo po ako kasi hindi na ito basta-basta yung pananakot sa akin na nasa hitlist ako magiging kasunod na Percy Lapid ang sinasabi. Si Percy Lapid naman ay naging client ko siya nung buhay pa siya at lahat po ng libel cases niya na ipanalo ko bago siya pinatay. Ito naman, isang araw yan. Ngayon, kahapon, ito naman ang message. Kumbaga tuloy-tuloy ang message. So, ibig sabihin, may grave concern na. Hindi ito siya, ibig sabihin na parang biro-biro laro. Sabi niya, Toto Calvo, response, MILF, bodyguard, high power caliber, palaban, kapatid. Reyna ng MILF, sabi ni Calvo, subukan nila makaready sila, watch my video. O yun, ayan ang tingnan natin. So, ibig sabihin, so mga commander, mga commander Akan, mga Pakat, Ago Pagari, na pagsakano langon ay imanto, basta mailay lang kano. Anto na so problema tano, imanto, kataya so problema. Gusto akong ipapatay sa grupo ni Lito Lapid, ni Bong Pineda at saka ni Gloria Macapagal-Aron. Well, ang katibayan naman ito na kung bakit ako ay concerned ay ito po. Noong isang araw, nung ilang araw nakaraan, ay may mga patay na 9 na tao pinatay. Ito yung paglilinis ayon sa aking source. Pinatay po yung mga inchik na ito para lilinisin na hindi mo na makapagsalita. So ito po sila yung balita sa inquiry nung 9 na foreigner na nakitang patay doon sa Purak, Pampanga. So iyan po ang, ibig sabihin, iyan po ang balita na nagsasabi sa akin huwag kong basta-bastahin itong mga pananakot na ito. Sabi ito sa balita, mga katawan ng 9 na mga banyaga ay nakita nung kamakailan lamang sa iba-ibang parte ng Pampanga. Ito ay ayon sa Provincial Police Office noong nakaraang Pitsa 5 ng Hulyo. Ibig sabihin, July 5 natagpuan. Ang 9 na natagpuan dito, ang 6 ay Chinese. Ang isa ay Vietnamese, ang isa ay Malaysian, at ang isa ay Hapon. Ito ay sabi ng bagong Pampanga Police Director na si Colonel J. Di Maandal. At sinabi niya ito sa radio station DWPM. So, yan ang sa kasalukuyan, inibistagan pa ito. Pero the fact na puro banyaga ang pinatay,
hindi mga Pilipino. Isa lang ibig sabihin nito. Lahat po silang ito ay nanggaling po sa Pogo. So ganun lamang po. Tapos nung isang araw naman ay naibalita na may raid na nagawa at ang nangyari sa raid ay nakita yung tinatawag na ito, hindi ko lang ipakita, yung iba lang ipakita ko, no? May padala sa akin na balita na tingnan ko muna sandali na impormasyon na nag-raid sa kahapon doon sa sa resort. So ang isa lang naisip ko, malamang ito ay resulta na nung aking sinasabi nung nakaraan ni Diyos, di ba sinabi ko sa inyo yung mga Pogo ay nagsitakbuhan na at doon na sila pumunta sa resort ni Bong Pineda, na pag-ari ni Bong Pineda na yung Pradera. So kung pumunta sila doon, ang ibig sabihin doon ay iyon ay safety na lugar. So basahin natin, sabi sa akin, ang pugad ng mga Pogo operator ay sinalakay ng mga otoridad. Ito ay sa Senyora Purak na sinalakay na Pogo. Ibig sabihin lumipat na kasi sila, wala na sa Pogo Hub. So sa isang search na pinakiusap ko ni Pampanga Gobernador Dennis Padilla, kunwari lumalabas siya pa nakiusap at ipinayagan ng korte dahil sa kaso human trafficking sa isang compound sa Daisy Street, Purok 6, Barangay Senyora, Purak, Pampanga, isang firing range na natagpuan sa underground tunnel papunta sa gitna ng lake. So natagpuan dito sa eksklusibong resort ang mga gamit na pang-torture. Ang nasabing real estate ay hindi binigyan ng building permit ni Purak Mayor Jing Capel o clearance ng barangay, pero ang construction tuloy-tuloy. So nahuli sa loob ng compound ang dalawang may-ari ng Whirlwind na kumpanyang Whirlwind, na kung saan ay dalawa sa ang mga incorporators nito ay siya ring may-ari ng Lucky South 99. So dito na nga matatapos mga kapinas. Ano na ang masasabi mo sa balitang ito? Mag-comment ka na, pag-usapan natin yan sa comment section. At kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe para lagi kang updated sa i-upload naming mga balita.